So hi guys, welcome back dito sa ating channel. So anyway, nagbe-breakfast tayo. Actually guys, hindi na to breakfast lunch na to kasi magwawa na dito guys. So kasi dito yung mga tao dito sa Egypt guys, late silang natutulog. So mostly pag walang klase yung mga bata, 4 or 5. Minsan nga yung mother-in-law ko guys, alas 7 or alas 6 pa yan natutulog. Lalo na pag meron siyang ginagawa. Ayan. So guys, meron tayo ditong taameya. So ito yung Egyptian food nila na taameya. So ito yung isa sa favorite ko. So ilagay mo rin ito sa sandwich nila or sa bread. Sarap. Kasi guys, pag gumigisingan sila, mostly mga alauna, alas 2, ganun. So nagsasayan sila, cheese, tsaka bread lang. So ano na yung pinaka ano na yan nila guys, breakfast or lunch, and then pinaka meal nila mamaya pa yan sila kakain ng mga 7 or 8, ganun. Ganun yung mga Egyptian guys. Pero ako, parang kumakain talaga ako ng kanin guys. So sila naman, hindi sila araw-araw kumakain ng kanin. So iba tayong mga Pilipino, diba, 3 times a day. So sila, pag kumakain din naman sila ng kanin, so pinaka meal nila or sa dinner time, so hindi sila talaga kumakain guys ng 3 times a day. Pero kung mahilig sila sa mga coffee, chai, ganun, how many times a day yan sila umiinom sa isang araw. Ayan sila. May nagtanong sa akin guys na kung okay lang ba yung sitwasyon namin dito or ano nga ba ang kung nakapag-asawa ka ng Egyptian. So for my case naman guys, okay naman. Pero depende kasi yan guys, di ba? Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. So dapat ikaw din na pag nung parang nagsisimula pa lang kayo or sa mga ligawan stages, alam mo yun, dapat marunong kang mapanuri ka. Alam mo yung kung dapat ang una mong tinitingnan. Kasi ako guys, una kong tinitingnan kung family man ba siya, responsable. Alam mo yun, yung hindi lang puro yung, alam mo yun, yung mga pansarili lang nila yung iniisip nila. Syempre, dapat ikaw ba parang anuhin mo rin yung instinct mo ba, kasi guys, malakas naman yung instinct natin yung mga babae, di ba? So pag ano siya, responsible talaga, family man, talagang mafe-feel mo yan. So sa akin naman guys, so very ano talaga sila guys, responsible. Tapos especially kung yung meron na kayong anak, so napaka ano talaga nila, napaka father figure talaga, na mahal nila yung anak nila guys. So ayun, kasi ako naman ako sa asawa ko guys, kasi ano siya, yung ano lang, talagang nasa nature na nila yun, mainitin ang ulo guys. Pero kailangan ikaw naman, syempre, kung mainit ang ulo ng mister mo, 'di ba? Syempre, wag kang, halimbawa kung mayroon kang issue, wag mo sabayan yung init ng ulo, hayaan mo lang magpa-cool down, ganun. Dapat magkaroon ka ng timing para hindi kayo magka-clash, alam mo yun. So ayan, pero so far naman guys, okay sila na, pero hindi lahat depende naman, kasi not all fingers were the same naman guys. So ang sa akin naman, kasi pag ano, mostly naman sa kanila guys, pag nagkaanak kayo, so parang napaka-responsibilidad nila, napaka-responsable pala nila guys. Ayan. So ano sila guys, napaka family oriented. So yung mga in-laws ko naman guys, alhamdulillah, okay na okay sila guys. Hindi sila yung kagaya, meron, alam niyo meron naman mga Egyptian guys na sobrang napaka-strong na mga personality nila, na minsan hindi mo maintindihan. So thankful naman ako guys, kasi yung mga in-laws ko, yung sister-in-laws ko, yung mga yung brother-in-law ko, especially yung my mother-in-law, is mabait guys. So hindi naman sila ganun na alam mo yun, hindi ba yung mga mother-in-law guys na intrimitida, nagkakaproblema dahil syempre nangingialam sa buhay na ninyo mag-asawa. Pero sa akin naman guys, yung mother-in-law ko hindi. So thankful naman ako doon. Pero hindi naman perfect yung life namin, na syempre meron din namang hindi pagkakaunawaan. Pero guys, ayos naman agad. Hindi yung parang hindi lumalaki. So yun naman yung kagandahan doon. So meron din nagtanong guys kung kuripot daw ba yung mga Egyptian. So guys, yung sa mga ano nila, mostly talaga kuripot sila guys, in a way na kuripot sila na hindi sila gumagastos sa mga walang kwentang bagay. Or halimbawa tayo, di ba? Bumibili tayo ng bag na pagkamahal-mahal, like 900,000, 1 million, ganon. Bumibili tayo ng ganon.
syempre, pero depende naman kasi yan sa mga hilig natin. Pero sa kanila kasi yung nature nila guys, kumbaga, ini-spend nila yung money nila ng wisely. Yung parang talagang hindi sila nag-spend ng talagang sobrang sobra na, I mean, sa akin naman guys, yung asawa ko, binibilhan niya ako ng gold. Ano siya doon? Kasi, syempre, nagkakaroon ng value. 'Di ba? Gets mo yun? Pero kung yung mga walang kwenta naman na hindi naman talaga kailangan guys, so hindi sila ganun yung talagang ma-spend, lalo na sa pagkain guys na, syempre tayo mga Pilipino, di ba? Kakain kayo sa restaurant, gumagastos tayo ng talagang libo-libo guys, di ba? Like, pag uuwi tayo ng Pilipinas, na 'di ba tinitreat natin yung ating mga family members na talagang spend tayo araw-araw. So sila hindi naman ganun guys. So pag mga kailangan, halimbawa yung asawa ko bumili siya ng sasakyan, okay, syempre million yun guys. So okay lang sa kanya kasi magagamit yun guys. So ganun sila mag-isip. Alam mo yun, iniisip nila kung bibili sila ng bahay, ganun, yung mga pangkailangan talaga. Pero gumagastos din naman sila sa pagkain, guys. Pero hindi talaga sa atin talaga kagaya na kung maka-spend naman tayo, di ba? Grabe. Na basta makakain lang tayo, ganun, na makabili tayo ng mga mamahaling damit. So, sila talagang ano sila sa pagkain, sa pera nila, guys. At ang isa na gustuhan ko, guys, sa asawa ko kasi marunong siyang humawak ng pera. So, sa amin, alam mo, mostly siya na yung nagbabudget, guys. Kasi dito naman sa Egypt, siya, ang babae dito guys, nasa loob lang talaga ng bahay. I mean na, pag merong i-go-grocery, sila yung nag-go-grocery guys, sila yung lumalabas, bumibili ng mga kailangan mo. Alam mo yun? So, ikaw talaga, wala ka nang iisipin, kundi, alaga ka na lang sa anak mo. So, yun. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka nakakalabas. Pag gumagala, ganun. Pero yung mga kailangan, mga necessities, yung mga kailangan sa bahay, ganun guys, most talaga yung mga lalaki yung bumibili. So, yung sa mga nag-worry, kasi mostly nga, di ba, naririnig lang yung mga Egyptian na mga hindi honest, mga ano lang, manggagamit. So, tandaan natin guys, hindi naman lahat ng tao pare-pareho. So, meron nga mga Pilipino, di ba? Ganon din yung ugali. So, dapat ikaw, marunong kang ano, yung parang, yung instinct natin ba? Marunong ka rin pumili, tingnan mo rin, kung alam mong may red flag na, 'di ba? Mag-isip ka kasi yung marriage naman is for lifetime na talaga, guys. Siya na talaga yung magiging partner mo. So pag nagkaanak kayo, tung meron kayong mga problema, so mahirap na talagang umatras, guys, 'di ba? So dapat simula pa lang, anuhin mo na, maging observant ka. Tingnan mo kung ano ba siya, yung family man, responsable yung talaga, guys, yung responsable talaga, guys. So ayan. So huwag kayong matakot, guys, kasi hindi naman lahat ng Egyptian, guys, is masama. Alam mo 'yun? So hindi naman pare-pareho ng mga, alam mo yun, not all fingers, yung sabi ko nga, were the same. So, ayan. So, meron din ng mga Pilipina guys, so gaya ko, na contented na at masaya din naman, di ba? Hindi naman lahat puro pasakit yung mga, ano. Kasi siguro yung mga Pilipina, meron magkaroon ng failed relationship kasi, hindi din nila, basta may itsura, alam mo yun, kumbaga, kasi hindi din natin masisi, kasi, meron daw sinasabi nila na sa una, mga sweet, okay sila, pero at pagkalaon, ganun pala, nag-iba na yung ugali, alam mo yon, kumbaga, sa lahat ng ginagawa natin guys, so pray to the Lord na lang, to the God, na, alam mo yun, na humingi tayo ng guidance, kasi yun din naman yung ginawa ko dati guys, na, alam mo yun, yung pag-aasawa God. So, wala nga akong balak mag-asawa noon guys. So, sabi ko, depende ka na kay God kung ibibigay niya sa akin. So, ikaw na bahala. So, ask guidance to God guys sa lahat ng ating ginagawa. Kasi, i-guide niya tayo. So, ayan lang. So, anyway, kung mga kayong gusto itanong, mag-comment lang kayo. Okay? Dinabasa ko naman yung comment niyo. Especially sa aking Facebook page, Janice Kitchen Vlogs. Okay? Pwede din kayo mag-PM sa akin. So, ayan guys. So, ito pala guys, kumakain din ako ng kanilang pino. Ito tawag ng tinapay dito guys, pino. So, pinapartner nila dito sa ito, Taameya. So, ayan guys. See you again on our next one.